Eksaktong alas 8 ng umaga, sabay-sabay na itinaas ang watawat ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Naga City, Camarines Sur sa Bicol, pinangunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagdiriwang ng ika-116 na anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas. Sentro ng pagdiriwang ang pagbibigay ng parangal ng Pangulo sa 15 bayani ng Bicol na kinilala bilang 15 Martires. Aniya, malaki ang naging papel ng mga ito sa naganap na revolusyon na nagbigay ng daan sa kalayaang tinatamasa natin ngayon sa ating bansa. Sa Luneta Park sa Maynila, si Vice President Jejo Marbinay naman ang nanguna sa flag raising ceremony kasama sina Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at Manila Mayor Joseph Ejercito Estrada. Pagkatapos nito ay nagbigay pugay sila sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng pag-aari ng mga bulaklak sa kanyang monumento. Sa Kawit, Cavite, pinangunahan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang paggunita sa araw ng kasarinlan sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. Kasama ni Sereno sa pagdiriwang si Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Aguinaldo Jun Abaya. Bago ito ay pinangunahan ng punong mahistrado ang pag-aalay ng bulaklak sa libingan ni General Aguinaldo na isa sa mga lider ng himagsikan laban sa mga Kastila. Sa balkonahin ng mansyon ni Aguinaldo, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. Kasunod ang pagbasa ng proklamasyon ng kasarinlan mula sa Espanya noong Hunyo 12, 1898. Sa pinaglabanan shrine sa San Juan City, pinangunahan naman ni Senate President Franklin Drilon ang pagtataas ng ating bandila. Kasama nito si Senador J.B. Ejercito, San Juan Mayor Gia Gomez, Vice Mayor Francisco Zamora at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan at mga estudyante. Itinayo ang pinaglabanan shrine bilang pagkilala sa mga katipunerong nakipaglaban para sa ating kalayaan. Sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, kung saan itinatag ang unang Republika ng Pilipinas. Isang maikling programa rin ang isinagawa ng mga Bulakenyo. Tampok dito ang flag raising ceremony at pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni General Emilio Aguinaldo na pinangunahan ni MMDA Chairman Francis Tolentino kasama ang ilang local officials at mga World War veterans. Sa Pampanga, bagamat umuulan, ay tuloy pa rin ang isinasagawang programa sa harapan ng Pamintuan Mansion sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kasaysayan, ang Pamintuan Mansion ang ginawang command post ni General Antonio Luna at headquarters naman ni Arthur MacArthur na pinagkulungan sa mga nadakip nilang mga Pilipino noong 1901. Sa Masbate, Bicol, sama-sama naman ang lokal na pamahalaan at PNP, AFP, Philippine Coast Guard, BFP, DNR at Red Cross sa Masbate sa isinagawang flag raising ceremony sa Capitol Grounds sa Masbate. Samantala, maging sa lahat ng kampo ng Philippine National Police ay sabay-sabay itinaas ang bandila sa paggunita ng Araw ng Kasarinlan. Sa Camp Crame sa Quezon City, pinangunahan ni Deputy Chief for Operations Police Deputy Director General Leonardo A. Espina at ni Deputy Chief for Administration Police Deputy Director General Felipe Rojas at isinagawa naman ng Philippine Coast Guard ang nationwide simultaneous blowing of ship's horn sa iba't ibang pantalan. Ang pagbusina ng mga barko ng PCG sa buong bansa ay isang tradisyon ng maritime community bilang pagpupugay sa kalayaan ng Pilipinas. Alan Manansala, UNTV News Worldwide.